Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na yung sinasabi ko na kailangan ng political will ng ating gobyerno. Nako, si PBBM parang nangihina na eh. Stress na yan kasi nga mayroon ding karamdaman. Kaya nawala na yung kanyang political will ngayon, mga kababayan. Ako, believe naman ako kay PBBM. Of course, pinaglalaban natin yan. Pero itong naririnig ko na hahayaan daw ng Senado, ng Kongreso. Mabuti pa sa Kongreso mayroong umayaw na marami. Ang Kongreso ngayon ang nag-react na ayaw nilang ipamina sa China in partnership with the Philippines. Ang ating langis dyan na trilyonis barilis ang laman na nandyan sa karagatan ng WPS. Ay nako, mabuti pa nga ang Kongreso, merong pumalag. Ang daming pumalag, di ba? Yung grupo nila Dilima at saka Chelyukno, pumalag dyan. Pero sa Senado, naku, majority pumayag. Anong nangyari? GG, gunggong, mga gunggong, 500,000 pesos ang sweldo ng bawat senador. Kalahating milyon kada buwan, tapos ganyan lang ang pag-iisip. Pinaglalaban nga natin ang WPS Galing pa doon sa Bao de Masinloc, pinaglalaban na natin. Tapos itong Malampaya na napakalapit lang sa Palawan, atin tatawagin ng China. Halika kayo China, minahin nyo ito, minahin nyo, hati tayo Anong hati? Walang hati-hati sa China. Kapag nakapagmina na dyan ng China, bigyan na lang tayo ng napakaliit na porsyento niyan. Kung kikita sila na sabihin natin sa isang araw ng $10 million, ang ibigay sa atin yan ay $1 million lang. Yan ang first scenario. Second scenario ay gagawa sila dyan ng base militar at gigirahin tayo. Wala na tayong hati sa oil dyan. Tabla-tabla na mga kababayan. Hindi naisip ng mga gunggong na mga senador natin, di ba? Dyan sa Kongreso, meron ding mga gunggong dyan. Pero bilib ako sa grupo nila, Chelyukno, nila Dilima, talagang hinahayag nila na ayaw natin Kayo mga kababayan, papayag ba kayo na China? Bakit hindi tayo lalapit sa Australia? Ang Australia ay willing na minahin yan. Ang Amerika ay meaning na willing na minahin yan. Bakit hindi natin ibigay sa Australia at Amerika? Kung Amerika ang magmina dyan, sigurado na hindi na tayo papasukin ng China dahil nandyan ang Amerika. Kahit Australia ang magmina dyan, Japan, willing naman ang Japan na minahin yan. Bakit hindi tayo lalapit? Bakit unang napili natin ay China? Tarantula. Mga tarantula ang nandyan sa natin, sa batas. Mambabatas, check your logic. Meron nga kayong mga utak, pero walang lohiko. Diba? Hindi nyo na-analyze in advance kung anong mangyayari. Buti pa yung nag-inuman sa kanto tsaka mga barbero. Mayroon pang kuro-kuro. Kayo dyan, direkta na kayo China. Iniisip nyo, komisyon ka agad Iniisip nyo yung ibigay ka agad na komisyon ng China sa sa Pilipinas na yun naman yung nanakawin nyo. Diba? Kapag bilyon-bilyon na yung share natin sa mina ng China sa WPS, yun naman yung pag-iisipan na nakawin, di ba? Gawing budget sa gaagaan na yan. Walang hiya. Kaya nga, kung pwede lang lilipat ka agad sa US, doon na ako titira siyempre, hirap migrate, mahirap, mga kababayan. Lalo na sa panahon na ngayon. At saka dito na tayo nabubuhay Kaya Pilipinas, ipaglaban natin to. Kasi dito tayo mabubuhay, dito tayo mamamatay, at dito na tayo ibabaon. At yung mga anak natin, mga apo, ay dito na rin mabubuhay. Kaya bakit ibigay natin sa isang invader, sa isang troublemaker na China, ang Palawan o Malampaya? Binigay yan kapag ipamina mo yan, binigay mo na yan. So ito ang balita atin na panuurin. Courtesy ng UNTV. Kailangan ng political will ng bansa upang
mapakinabangan ang nakatagong langis nito sa sariling exclusive economic zone. Ayon naman sa isang mambabatas, maituturing na pagsasakripisyo ng soberanya ng bansa ang pagpasok sa joint exploration ng langis sa China. Bakit China? Nandiyan naman sabi ko kanina, Australia, Japan, Amerika, Canada nga, mukhang willing pa eh. Doon na lang tayo kung China, doon na lang tayo lalapit sa Saudi. Di ba? Sa Saudi na lang kung China. Bakit China pa? Mortal na kaawa yan eh. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. The Constitution and the Arbitral Award say it's ours, exclusively belonging to the Philippines. Bakit hindi natin kunin? Bakit magawa ng Malaysia? Ayun. Magawa ng Yun Indonesia? Ang Indonesia, merong Petronas eh. Meron silang sariling mina ng langis. Doon din sa karagatan. Tapos ginugulat din sila ng China noon. Ngayon dahil sa may political will ang Indonesia, Malaysia, matapang sila kasi lahing Muslim. Makipagdigma talaga. Nakapagmina sila at hindi na sila ginalaw ngayon. Kaya merong Petronas galing Indonesia, Malaysia. Ito nga sabi ni Carpio, bakit hindi natin gawin? May pera naman ng Pilipinas. Kung i-stop muna natin yung budget ng DPWH, yung mga walang kakwinta-kwintang ahensya, wag muna bigyan ng budget. At ang pera, gagamitin sa pagmimina diyan sa WPS, and then after a year, kikita na, at saka bibigyan ng pondo ang walang hiyang DPWH na yan. Di ba mga kababayan, lohika lang ang gagamitin eh. Hindi na utak, kasi yung utak ng mga diyan, mambabatas, ang iniisip ay yung sobra sa budget kung paano nila yun paghati-hatiin. Ganyan naman talaga diyan. Kahit na mga yan ni PBBM, mga kaalyado, pero ang isip niyan ay pera. Pera-pera talaga. Grabe. Kaya pakinggan natin si Justice Carpio. Ano ang dahilan? Bakit hindi natin makukuha yung gas? It's political will. Wala tayong political will. Political will ang kailangan ng Pilipinas upang mapakinabangan ang langis at gas sa loob ng sariling exclusive economic zone ng bansa. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dapat nating tularan ng Malaysia at Indonesia na hindi nagpasindak sa China kaya ngayon ay napapakinabangan na nila ang kanilang gas. Yung malampaya to nandyan eh. Tapos ayaw natin ipamina. Migdat ayaw natin minahin dahil akala natin hindi natin kaya minahin. Siyempre, kukuha naman tayo doon ng mga eksperto sa labas para sa pagmina diyan. Diba? Meron tayong mga kukunin diyan ng mga advisor, mga technician, mga engineer, lahat na lang na merong expertise sa pagmimina ng langis sa karagatan, katulad ng Indonesia, Malaysia. Bakit nagawa nila? Ipareho lang naman tayo na standing sa mga bansang yan. Kaya mayaman ang Malaysia, Indonesia sa panahon ng krisis ngayon sa langis. Walang ka-problema ang Indonesia, Malaysia kasi meron silang Petronas eh. Kaya nga merong Petronas Tower eh kasi mayaman ang Indonesia, ang Malaysia. Bakit hindi gayahin ng Pilipinas? Dahil hindi yan iniisip ng ating mambabatas na ang Pilipinas will be great again. Hindi katulad kay Trump na gusto ni Trump na ang Amerika ay will be great again. Ang ating mga mambabatas gusto nila magiging bilyonaryo katulad ni Manny Pacquiao, katulad ni Floyd Mayweather. Ang iniisip nila bilyon-bilyon eh, hindi milyon eh, na mapunta sa kanilang bulsa. Hindi nila iniisip yung mega project na kagaya nitong pagmimina ng langis na hindi na tayo dependent sa Saudi, sa Middle East. Kaya ngayon, dependent tayo. Kapag nagkagulo doon, maapektuhan tayo. Ilagay natin sa mababang level ng usapan na tubig. Okay. Tayo'y sa Nawasa, tayo'y nakakonik sa Nawasa ng ating tubig sa mga bahay, ng supply ng tubig. Ngayon, kung masira yung dam ng Nawasa, saan tayo kukuha ng tubig? Parang ganun eh. Pero kung gagawa tayo ng sariling deep well o atabay sa ating bakuran, siyempre gagastos tayo niyan. Pero kapag
nawasak yung Nawasa Dam, meron tayong sariling tubig, walang problema. Parang ganun yun eh. Parang ganun yun. Magastos nga yan sa pagminan yan, pero in return ay milyon-milyon ang babalik dyan eh. At baka yan pa ang makakatulong ng problema ng Pilipinas. Utak ang gamitin. Ay, hindi pala. Kahit gamitin nyo ang utak nyo, nakapix kasi yung utak ng mga mababatas natin sa pera eh. Logic pala, logic. Gamitin nyo ang wisdom nyo, logic. Huwag yung utak kasi ang utak nyo nagko-compute yan ng ng makukuha na na extra budget yan sa GAA budget eh. Yung inappropriate unprogrammed budget ng GAA, yung unprogram, yung hindi pa na program, nandyan pa parang reserva. Yun ang iniisip nila eh. Paano nila yung kukunin eh. Kasi tumutulo yung laway nila nakatingin sa unprogrammed budget. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Ang pikon ay laging talo. Okay, balik tayo, UNTV. Pasok. Ganito rin anya ang dapat gawin ng Pilipinas upang mapunan ng pangangailangan. Ganito rin anya ang dapat gawin ng Pilipinas upang mapunan ng pangangailangan ng langis, lalo na sa panahong gaya nito na nakakaranas ng krisis sa produktong petrolyo. It's a matter of national survival for us. We have Ayun, to get napaklaro naman the yan. gas Meron in our tayong gas own dyan sa exclusive karagatan economic natin. zone. Underneath the seabed ay trilyon-trilyon dollars ang meron dyan. Bakit hindi natin treasure hunt yan? Di ba? Mga GG na mga mambabatas dyan. Buti pa nga sila Chel Diokno, sila Lila de Lima ng Kongreso ay pumalag kaagad kasama si Justice Carpio. So, tuloy sila. They sent their survey ship and drill ship together with their navy. And they were able to Ayun. successfully survey and drill despite the threats of China. Sabi ni Justice Carpio na delikado ang planong joint oil exploration sa China dahil maaari niya itong mga hulugan ng paghahatian ng Siyempre. dalawang bansa ang anumang makukuha sa loob ng karagatan ng Pilipinas. Mas mainam pa niya na bumalangkas ng kasunduan ng China at Pilipinas gaya ng ginawa ng nagdaang administrasyon kung saan nagkaroon ng 60-40 hatian pabor sa Pilipinas. Sa ilalim ng service contract system ng gobyerno, nananatiling pag-aari ng Pilipinas ang langis at gas at saklaw ito ng batas ng bansa. Ngunit sa huling bahagi ng negosasyon, naglatag aniya ng kondisyon ng China na alisin ang mga probisyong nagsasaad na Ayun, pag-aari ng Pilipinas ang langis at saklaw ito ng batas ng bansa. Ating jurisdiction dyan sa sa soberenya sa WPS. Withdraw tayo eh. Tapos tsaka pipirma ang China ng joint exploration. Talagang ginagago tayo, no? Walang utak eh. Alam ng China walang mga utak. Meron palang utak ang mga mambabatas natin. Malaki ang mga utak niyan eh. Problema yung logic lang, tsaka wisdom. Yun ang may problema. Kaya, bakit tayo mag-joint exploration? Ipipirma pala tayo na hindi atin yung dyan eh, yung langis at hindi rin atin yung dyan, karagatan. So, ibig sabihin, parang nag-give up na tayo dyan. Parang itong nag-withdraw na tayo sa claim natin dyan. Talo tayo dyan. At automatic, sa China na yan, kapag nag-occupy na sila dyan, napakagaling no ng China, hindi ng Pilipinas. Dahil dito, hindi na natuloy ang kasunduan. Dahil dito, hindi na natuloy ang kasunduan. The ideal scenario is the MOU that we signed, wherein we offer it to any country that wants to develop under the same terms, 60-40, but whoever agrees to that must acknowledge that the oil and gas belong to us. Kasi service contractor lang sila eh. How can the service contractor claim ownership? Hindi sa kanila yun eh. Para naman kay Akbayan Representative Percy yun. Sendanya, ang joint exploration ay nangangahulugang pagbibigay ng reward sa China. Yan. Para na rin anyang pinalalampas ang panghaharas ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ayan, At sa halip na buhay-buhay. kinukundina ay binibigyan pa ng gantimpala ang kanilang panggigipit. Hayaan natin na ang China ang mag-mina o mag-explore diyan sa ating karagatan. Bakit nagawa ng Malampaya noon?
Di ba, sino bang may-ari ng Malampaya? Bakit nagawa niya? At bakit hindi magawa yung Malampaya 2? Di ba? Bakit kailangan talaga papasukin natin yung monster na China na yan? Hindi doon na lang ako lalapit sa, sabi ko na kanina, Australia, Amerika, Canada, o panguli ay Saudi. Kasi hindi naman nila aangkinin tong ating teritoryo kasi ang layo-layo nila eh. Ang kanila doon ay ang gigitain sa mina. Ang China kasi iba ang pag-iisip eh. Kapag sila nakapwesto dyan, artificial island ka agad yan, magtatambak yan, and then gagawa ng base militar secretly. At pagising natin, kumpleto na, meron ng mga missiles. Hands up tayo kaagad, gano'n, di ba? Ay nako, Ginoo, oh Diyos ko. Mga utak dyan sa Senado, nagaksaya kayo ng sweldo namin. Nagdat pera namin, sinusweldo sa inyo eh. Tapos, ganyan lang ang pag-iisip nyo. Mag-isip na kayo ng medyo mataas na level na pag-iisip. Mga mambabatas dyan, ang laki-laki ng sweldo nyo eh. Ako, sweldo ko sa trabaho is 20,000 lang. Tapos kayo dyan, 5,000, 500,000. Grabe naman kayo. Paki-comment mga kababayan at sa mga bagong bisita sa aking channel, maraming salamat sa pag-subscribe at sa aking avid followers. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.